Hello mga buddy, I'm back for another video. I'm really sorry kung medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng video kasi sobrang init dito sa Saudi Arabia and it's really hot for me para mag-voice over dito sa outside. And for today's video nga, late na din ako nakauwi. Mag-aanong oras na din to? Siguro mga nasa mga 10 na din to. Tapos sinalubong kaagad ako ni Miming dito sa room namin. Pagka mga ganitong oras kasi, nasa loob siya ng room namin. Pero hindi naman siya natutulog dito sa loob. Tapos malalaman mo din naman pagka gusto na niyang lumabas kasi nag-iingay din naman siya. Nagpapalamig lang to dito sa loob at maya-maya lalabas na din to. But anyway, bago ang lahat, hello mga buddy. Ako nga po pala si Hisham at isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia for almost 10 years. Nagtatrabaho po ako dito bilang isang merchandiser sa isang private company sa loob ng King Fahad Specialist Hospital. At ngayong gabi nga ito ay sasama ko na naman kayo sa aking routine dito sa bahay pagkatapos ko sa trabaho. Kagaya nga na nakasanayan, pagdating ko dito sa bahay, magsasaing muna ako. Isang beses lang kasi ako magsaing sa loob ng isang araw mga buddy. Kada ganitong oras lang din. Lahat kasi ng niluluto ko pagkatapos ko sa trabaho, binabaon ko kinabukasan doon sa aking workplace. It doesn't matter na kung lalamig ba siya kasi meron naman kaming microwave doon sa aming trabaho. At para nga sa babaunin ko bukas ay magluluto ako ng pansit. This is not my first time na magluluto ng pansit, kaya lang sobrang dalang ko lang magluto nito. Bukod kasi sa hindi ko makuha yung tamang timpla ng pansit, hindi ko alam kung bakit parang naglalasang adobo yung pansit ko. Tama naman lahat ng mga sangkap ko and I even watch on YouTube kung paano magluto ng pansit. Kaya lang every time na magluluto ako ng pansit, naglalasang adobo. But I guess it's because my favorite ulam kasi is adobo. Baka yun yung dahilan kaya naglalasang adobo yung pansit ko. Or maybe because I really don't know how to cook pansit. But even I don't know how to cook this, ipupush ko pa rin to kasi sobrang na-miss ko kumain ng pansit. At saka isa pa sa nakakatamad sa pagluluto ng pansit, ang dami mo kasing gahitin ng mga sangkap. At para nga sa pansit na ito, lalagyan ko na naman ng chicken hotdog. Ang dami ko kasing stock ng hotdog dito sa bahay mga buddy. Kung gusto mo pumunta ka dito, hindi lang hotdog yung matitikman mo. Hoy! Baka hisam yan. Siyempre, makakatikim ka na ng hotdog, pagkakainin pa kita ng itlog. Hoy! Baka hisam yan. Ano bang itlog ang gusto mo? Gusto mo ba ng itlog na maalat? Marami ako niyan dito. Hoy! O baka naman gusto mo ng itlog na may balahibo? Meron din ako niyan dito. Hoy! Pero seryoso mga buddy, meron akong stock ng balut dito. Di ba may balahibo na yun? Ikaw kasi kung ano-ano nasa isip mo, palibhasa, namimiss mo nang kumain ng itlog na may balahibo. Hoy, baka isam yan. So ayun na nga mga buddy, balik tayo dito sa pansit ko kung saan tayo napupunta eh. Based nga doon sa napanood ko sa YouTube kung paano magluto ng pansit, ganun lang din naman yung gagawin. Igigisa mo lang din naman yung mga sangkap, kasama na din doon yung mga sahog mo, tapos lalagyan mo lang din siya ng dato puti. Hoy, dato puti, baka naman. At sa mga oras na ito, parang naiisip ko na parang maalat siguro yung pansit na to kasi masyadong naparami at saka sobrang itim eh. Pero naisip ko na din na baka mawala din naman yung alat yan pagka nilagay ko na yung mga sangkap ko na gulay. O baka naman pagka hindi pa rin nawala yung kanyang alat, nilagyan ko na lang ng asukal, di ba? Siguro konting practice pa tapos makukuha ko na din yung tamang timpla neto. And take note mga buddy, ayaw ko din naman doon sa mga pansit na mapuputla. Uy, wag niyo napansinin yung kawali ko kasi nasira yan. Nalasing kasi minsan yung kapitbahay namin dito tapos ayun nag-amok tapos pinagtatataga niya yung aming kawali. And after a few minutes ng pagluluto ko mga buddy, ayun, pwede na akong tikman. Huy! Siyempre joke lang mga buddy, yung pansit mga buddy, pwede na siyang tikman. Hindi naman ako basta-basta nagpapatikim kung kani-kanino. Pero ang lahat naman ay nadadaan sa mabuting usapan. Sabi ko nga sa'yo, pagka napunta ka dito sa amin, hindi lang hotdog yung matitikman mo, magmumukbang ka pa ng itlog. Huy! Baka hisam yan. Pero seryoso mga buddy, pambansang ulam kasi ng mga OFW dito sa Saudi Arabia yung itlog at saka indomie. Sige na nga, hanggang dito na lang, baka ano pa mapag-usapan natin dito eh. Huy!